Ayun naman talaga sinabi ng partner. The name of Yeshua naman talaga. The name. Because that time, hindi pa naman nabinto yung Jesus na word. Wala pa. Oo. So, Yeshua talagang ginamit. Sabi, in the name of Yeshua HaMashiach. Oo. No? Tumayo ka. Yeah. No? Kaya, Partner, there are 7 principles of keys. yes. So, knowledge leads to understanding. Yun naman talaga, paano mo inuwa kung wala kang knowledge? Knowledge leads to understanding. Once we know the principles behind keys, we can understand how they work in the kingdom. Maintindihan natin kung paano ito nagtatrabaho sa kaharian. Unang-una, keys represent authority. Ito ngayon ay nagrepresenta ng authority. If you possess a key to a place, it means you have authority in that place. Yes. Amen? Example, the key to your house, ang isang susi sa iyong bahay, ay isa pong uri ng authority. Yes. Tayo sa ating pamilya, ang may hawak ng authority ay ang ama. Okay? At yung ama, mayroong mga duplicate yan na susi sa bahay. Parang mga anak, kung sakali sino mauna, umuwi, o malumabas, may ilalak nila at mabubuksan. Ganun po ibig sabihin doon. The key to your house means have authority there. The key to your car gives you the authority to drive whenever you want to. Yeah. Kung walang susi doon sa sasakyan, hindi mabubuksan, hindi mababatakbo. Diba? Unless, nabigyan siya ng susi. Okay? Yeshua says, I'm giving you the keys of the kingdom of heaven. Kung binigyan ka ng susi ng kari ng langit, ibig sabihin, makakapagbukas ka at makakapagsara ka. I'm giving you authority, the same authority I have. Sabi niya, katulad ng authority na mayroon ako. Kaya si Elijah, naalala ko si Elijah, Oo. kasi ito yung one of the principles na sinisir ni partner, yung key represent authority. Authority yan. Naalala ko si Elijah, partner, sabi niya kay King Ahab, hindi uulan kapag sinasabi ko. 3.5 years yun. No? Nung dumaan ng panahon na sinabi ni Elijah, uulan sa kalang umulan. So, dahil binigyan siya ng authorities, inatasan siya natawagin na lang natin sa pangalang Adonai, no? Si Adonai yung creator, nung inatasan si Elijah doon sa kay Ahab, sabihin mo na hindi uulan kapag hindi mo sinasabi. So, hawak ni Elijah yung authority. I remember also, partner, Joshua. Sabi niya sa buwan at saka sa araw, manahimik kayo sa inyong kinatatayuan. Yun. Biruin mo, tumigil yung buwan, ang araw, hindi siya nagdilim, partner, hanggang matalo nila yung kalaban, yung city of Ai. No, kinalaban nila. Talagang hindi siya. No? At saka yung na yan, yung pinuminom na yan, pinapatunayan din ng history. Yun, sa science pa. No? Sa Sabi science. Na, kulang yung computation nila, kaya tingin nila, yun yung time ni Joshua. Kaya kumulang, nagkaroon ng leap year eh. Oo. Talagang tumigil. Tumigil talaga. Oo, yun. Dahil si Joshua ay mayroong binigyan ng Diyos ng authority. Ibinigay sa kanya ang susi, ang kapangyarihan para ipagtatagumpay yung mga laban ng Israel. Kasi ang Israel sa panahong yun, ang Diyos talaga ang kanilang hari sa panahon ni Joshua. So si Joshua ay nagre-represent lamang ito yung tinatawag partner na agency. No? Joshua represent, or Yehoshua, the son of Nun. No? Yehoshua, the son of Nun. Yun naman talaga ang totoo niyang pangalan. Kasi binago ang pangalan niya. Ang pangalan niya, Uzziah, son of Nun. Nung bago sila pumasok doon sa Kanaan, pinatawag ni Moses yung 12 tribes, magpadala ng napili siya from the tribe of Ephraim. Ang pangalan niya talaga ay Uzziah. Linagyan ng 4 na titik, yung tetragrammaton. Kaya ang naging pangalan niya, yung Uzziah at yung tetragrammaton, naging Yehoshua, na ang ibig sabihin, the Lord is our salvation. So, kaya, balik tayo, itong si Yehoshua, no? Talagang pinapatunayan ito, partner, ng tama yung sinabi ng science at saka ng history, na talaga ito ay totoo. Kaya hawak niya yung susi. Amen. So kaya ito, pakita natin. At tanong ko lang, mayroon pa kayong tao ng Diyos na ganito?
Yun dapat talaga, dapat mayroong Kung ganun. bagyo ba, mapapatigil niya. Mayroon akong mga narinig na mga patotoo, kaya lang hindi dokumentado. Oo. Kaya lang ayaw din paniwalaan ng ibang mananampalataya. Kaya ayaw paniniwalaan ng pananampalataya. Pero pwede ba? Pwedeng mangyari. Pwede man. Pwedeng mangyari. Pwede patigilin ng ulan. Pwedeng patigilin ng ulan at umulan, pwede. Pwede. Meron akong mga kilalang taong ganyan. Ako meron din kilala. May personal akong kilala. Partner. Hindi ko lang sasabihin sa'yo. Oo. Baka magulat ka eh. Doon sa Burias Island, noong mga year 1998 yata, napasakay ako sa isang bangka. Nung nakasagaligitnaan na partner, dumating yung bagyo. Mhm. Siyempre, mga Kristiyano, talagang yung pasahero doon umiiyak kasi pumapasok na yung tubig. Siyempre, mamatay talaga sila lahat doon. Yung isang Kristiyano doon na nalangin sa Panginoon, tumigil talaga Mhm. hanggang nakarating sila. At ito ay mayroong mga patotoo. Kung pwedeng lang yan sanang bagitin natin yung pangalan o itong mga tao na ito. Huwag na partner, baka sumikat pa sila. Huwag na. Baka umano pa sila. Pero ito ay totoong pangyayari dahil mayroong mga witness. No? Talagang tumigil talaga. Kaya kapag ibinigay ng Diyos ang susi to perform miracles, meron talagang nangyayaring milagro. Authority yung partner eh. Kapag nakita ng nature ng authority mo over them, nakita ng devil yung authority mo over Yes, them, yes. talagang susunod sila sa'yo. Mayroon din akong kilala partner eh, nanalangin, nakita nila na yung sa labas ng bahay nila, tumataas na yung tubig, papasok sa bahay nila. Ang ginawa niya, tinawag niya yung buong mga pamilya niya. Umikot sila doon, mayroon silang isang table na maliit, nagnalangin sila na mawala yung Tubig. o hindi tuloy-tuloy pag taas ng tubig. Matapos silang manalangin partner, paglabas nila, nakita nila yung tubig humupa na. Oo. Ang galing ng Panginoong Diyos, meron palang ganyan. Kaya nga, kapag binigay ng Diyos sa specific time na yon ang susi upang magkaroon ng... Yun yung time partner na malakas sila sa Panginoon. Wow! Kaya dapat Pero tayo... nung panahon na humina siya sa Panginoon, hindi na rin. Oo. Kaya doon ko napakita partner, yung authority pala malakas kapag malakas ka sa Panginoon. Amen. Kaya ito yung dapat maintindihan mga believer. Kaya mga believers, talagang dapat tayo lagi tayong manalangin sa Panginoon, mag-aral ang kanyang salita. Talagang dapat para makita ng mundo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin buhay. Okay, the case represent authority. Pangalawa ng partner, anong case ito? Ito yung pangalawa, ang share natin yung access. A key gives you instant access to everything that case open. The secret is knowing what the case open. No? Kung ano talaga, nagbibigay ito sa atin ng access. Siyempre, kapag mayroon kang susi, magbibigay talaga ito sa atin ng access. No, halimbawa, sinabi ng Lord, subukin niyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang burangawan ng langit. So anong susi doon? Ang susi, tithes. Oo, tithes talaga. Ano? Sa Israel, ha? Hindi offering. Tithes talaga. Tithes, okay. Subukin niyo ako. Kung hindi ko, access yun. Access. Kaya nga sabi ko, knowledge. Kaya sabi ni Christ, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you. Pag ibinigay sa atin ng Panginoon yung knowledge, yun ang magiging authority natin at saka yun ang magiging access natin upang ang isang bagay ay magaganap o mangyayari. O hindi parang ganito din yun. Kung parang isang tao, nag-desire siya makapasok sa area ng langit, pero hindi siya makakapasok kung hindi niya hawak yung susi. At ang susi doon sa area ng langit ay si Kristo. Yes. Kung wala kang Kristo, hindi ka Wala makapasok. talaga. Yun din susi doon. Kaya ang tawag doon, hindi ka makaka-access kung hindi ka Dadaan kay dadaan Christ. kay Kristo. Kasi siya yung may hawak ng susi. Kaya kailangan mong, para makapasok ka, alamin mo kung bakit si Christ namatay. Bakit siya inilibing at bakit siya muling nabuhay. Hindi lang doon matatapos sa kay Kristo lang. Kasi marami ngayon, mga Kristiyano, kahit wala ang salita ng Diyos, basta ako naniniwala kay Kristo, ligtas na ako. Hindi yung po pwedeng ganun. That is ignorance. Oo, kaya knowledge is Power. power. Sabi ng kasulatan, knowledge doon sa aklat ng isang propeta
ang knowledge ay ninanakaw ito. Kaya kayo napapahamak dahil kulang kayo sa kaalaman. Kaya knowledge is power. Ito yung magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano tayo maligtas, no? Paano tayo magkaroon ng authority, paano tayo magkaroon ng access. Bibigyan tayo ng Lord ng knowledge, ng kaalaman. Paano ka nga naman magiging Oo, teacher? parang ganito lang yung partner eh. Nagpipray ka na wala ka ng utang. Ano susi? Bayaran mo. Bukod sa bayaran mo, anong susi? Kasi kung bayaran mo, mangutang ka naman uli. Magtrabaho. Hindi, huwag ka na mangutang. Nakuha mo, nadali mo. Yun yung susi. Tuloy tayo, partner. Okay. Partner, partner. Okay, napunta tayo dun sa ano. Anyway, talagang ano yan, related yun kasi pag tinasabi natin, access kasi yung ating pinag-uusapan. Access talaga. Okay? At ngayon, dadagdagan ko lang kunti partner yung about sa the case represent access. For example, mayroon kang pinapangarap, okay, na isang bagay hinihingi mo sa Panginoon. Para makuha mo yung bagay na yun, isang susi doon ay yung pananampalataya. Yes. Okay, pananampalataya na gagawin talaga ito ng Diyos sa'yo at hindi niya talaga papayagan, hindi mangyari yung panalangin. Is pananampalataya. Is access mo yon para Kaya nga partner, yung pananampalataya ay magsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala ka kasing sa sampalatayanan kapag walang salita ng Diyos. at saka yung pananampalataya, nagkaroon ka ng knowledge because of ano yung narinig mo. Yes. Okay, yun. Okay. Kaya nga dapat, halimbawa, pangaral ng salita ng Diyos about salvation. Kaya nasisip ang mga tao kapag mayroong nangangaral ng salvation. Kasi karamihan ngayon sa atin, bakit na natin ito nadaanan? Bibihira na lang ang mga katulad natin na nangangaral about salvation. Ang karamihan talaga nangangaral ngayon kung paano kayayaman. Ay, talaga sa hirap naman ng buhay, partner. Oo, dahil sa hirap ng buhay. Karamihan ng mga mangangaral ngayon, talagang, ako kahit naghihirap, alam naman ng Panginoon. No? Kaya lang, yung puso ko katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, kasi sabi ng, kahit hindi kami ililigtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos. Tingnan mo yan. So ngayon, maraming mga pastor na kahit hindi kami yayaman, may mga kilala akong pastor na gano'n, kahit hindi ako pinayaman ng Lord, hindi ako pinayaman, pero hindi pa rin ako aalis sa paglilingkod sa Kanya. Tama. O yun mga Pero huwag ka rin naman titigil na ayaw mo rin yumaman. Kasi ganito yung partner eh. Ay medyo, ito lang ayusin I-balance mo lang. Balansin lang natin. Ako naman, gusto ko rin na magkaroon ng pera dahil anong una, mas maganda, isang minutes na may pera ka, wala kang problemahin. Pero kung hindi na ipagkaloob sa'yo ng Panginoon yun, tatapin mo. Yun ang ibig sabihin na huwag ka nang mangarap. Hindi naman po pwede yun. Kasi marami namang naglilingkod sa Diyos, may pera naman eh. Ibig sabihin talagang binibigyan lang tayo ng Panginoon ng ating parte, ating papel sa lupa na dito ka talaga. Yes. Kaya nga hindi lahat ng mga ngaral ay full-time eh. Hindi lahat ng mga ngaral ay may mga business. May business. Kasi iba-iba yung papel na pinapagampanan sa atin ng Panginoon. Kaya dito tamang-tama partner, pupunta tayo doon sa keys represent ownership. Okay? Position of a key gives you de facto ownership of whatever Absolute. opens. Okay? So therefore, when you possess the keys, kapag hawak itong mga susi na ito sa kaharian ng langit, mayroon kang ownership of heaven and earth. Because ang key kasi, nagtuturo ito na ikaw yung owner niyan. O kung hindi ka co-owner ka niyan, Yes. kasi hindi ka bibigyan ng susi kung hindi ka binigyan ng authority. Yes. Yun yung sinasabi dyan. And then, sabi dito, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. In other words, you own on earth whatever you goes to heaven. Yeah. In Psalm chapter 115 verse 16. Kaya dito makita natin, dito ko napansin na matindi ang authority na ito. Kaya lamang, hindi ito naintindihan ng marami. Akala na yung binding loosing na normal lang, hindi yun. Kasi unang-una, pagdating doon sa casting demons, hindi makikinig ang demons kung hindi nakita sa iyo yung authority. Yes. Yung absolute authority na nakikita sa iyo, talagang karapat-dapat ka rin din ba authority na hawak mo. Yun po yung kasi, para po sa para pong nakapapansin ko ngayon sa ating paggobernuhan, halimbawa na lang partner, kung isa kang presidente, magiging absolute ang authority mo kung kagalang-galang ka talaga. At hindi nasira ang iyong authority sa tingin ng mga tao. Pero once na yung authority na yan ay marumihan,
totoo man o hindi, masisira yung tingin ng ibang tao sa'yo. Kaya yung authority mo hindi naging absolute. Hindi Nawawala yung epektibo. takot. Hindi epektibo. Pero kung yung authority mo naging absolute yan, walang problema, walang iskandalo, walang Wala expose, wala lahat. Papayapang lahat. Talagang matatakot sa iyong kaaway, yung devil eh. Kaya ito yung authority na ito. Kaya sabi dito, kapag sinabi mo, pag tinalian mo, ang gusto mong talian, pakawalan mo ang pakakawalan, mangyayari kasi yung authority ay kinikilala sa spiritual world. Yes. Kasi yung authority na yung part, hindi lamang dito sa physical world, pati ito sa spiritual world, no? Kung kinikilala ka sa physical world, ibig sabihin kinikilala ka sa physical world, sa spiritual world. Kaya dito makita natin, this case represent ownership. Ownership. Okay? Kung hawak mo susi, alangan naman na sabihin ko, partner, yung sasakyan na yan, akin. Oh, tapos wala kang Tapos susi. wala pala akong susi. Tapos sinabihan ko pa, yung totoong may-ari, may hawak ng susi. Akin yung bahay na yan, wala ka namang Sabihin susi. ko, akin yung bahay na yan. Wala akong susi. Tapos yung totoo palang may kaharap ko, siya may susi. Siya may susi. Sabihin sa akin, ganun ba? Tara, puntahan natin, buksan mo. Pag hindi mo buksan, di ba nakakahiya yun? Yun ang Tapos sasabihin sa'yo na kaharap mo na totoo mayan, hindi ka may susi. Ano ka lang, ito ako tong totoong mayari kasi ako may hawak ng susi. Yan. Akin partner, paliwanag natin yung key represent control. If you possess, pang-apat, if you possess the key to something, you control it. Yun. Kapag hawak mo talaga ang susi, control mo talaga. Control mo yun. May control ka talaga. So, kaya, kapag nasa atin po yung kapangyarihan na yan, yung susi, meron tayong control. Kaya yung control, yun ang binding and losing talaga. You control when you opens and closes and get access to it. A key helps you control times. Example dito sa kwento nga ni Elijah. Kung gusto niyang uulan at hindi uulan. So, kailangan nating mahawakan yung susi na ito. Na mayroon tayong control. At ito ang nawawala, partner, sa church ngayon. Sino may control ngayon? Sa ating sa churches, no? Sino may control ngayon kung gano'n wala sa atin yung susi? Kaya nga, dahil ito nga ang hindi ko nakikita sa karamihan sa isama na natin yung sarili natin halimbawa. Kasi baka sabihin nila kayo wala rin naman kayong control no? Ang control kung paano natin kung kailan, no? Ang control kung kailan natin gagawin ang isang bagay na magkakaroon ng kaganapan at magkakaroon ng hindi mangyayari. Halimbawa, yung panahon talaga ako bilang yung evangelism. Kapag hindi tayo pupunta sa isang lugar para mangaral, nasa atin ang kontrol kung kailan natin dadalhin ang kaligtasan sa isang lugar. Kasi nasa atin yung susi ng knowledge about salvation. Yung mga tao halimbawa sa isang barangay, walang alam yan kung ano ang kaalaman patungkol sa salvation. Kaya tayo, church, no, na pinagkalooban ng susi na ito, kaya tayo ang may dala ng kontrol kung kailan natin ipapangaral ang kaligtasan at hindi. Kaya nga sabi ni Christ, ang patatawarin ninyo ay papatawarin din. Ang hindi nyo patatawarin, hindi rin. Yun pala, akala ko noon, ito ay literal, kundi ito pala yung panahon ng pangangaral at pagtuturo. Kaya ang isang lugar, inilalapit natin ito sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin ng isang barangay kapag gusto nating dalhin ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan or gospel of the kingdom sa isang lugar. Nasa atin pala, partner, ang control kung kailan natin ito gagawin o hindi. Yeah. Okay, so tama yun, yung control, importante yun. For example, sa isang sasakyan, kung wala kang control, maaari kang bumangga. Okay, hindi ka rin marunong kumontrol, Wala din. wala din. Out of control, wala din, lalong wala. So, ito po talaga napakaganda partner. Pag limang partner, ito yung keys represent authorization.
It means to be given authority to act in the name of on behalf of whoever give you the authority. Ito po yung pagkilos sa pamamagitan ng authority sa pangalan ng nagbigay sa iyo ng authority na yan. Okay? Position, yung may position sa mga susi na yan, ibig sabihin mayroon kang authority na gumawa o magsara, magbukas sa pangalan ng nagbigay sa iyo ng authority, ano yung may-ari mismo ng mga hari, ang mga susi. Katulad ito ngayon ng sitwasyon ng Panginoong Hesus. Kaya minsan, yung binibigyan ng authority, inisip ng tao, siya na yung may authority. Sa kanya talaga galing ang authority. Hindi. Parang ganito lang yan eh. Kung ang isang mayor, hindi siya makakarating doon sa isang lugar dahil sobrang busy niya, magpapadala siya ngayon ng representative. Dala niya ang pangalan ng mayor kung ano mensahe ng mayor. So yun yung ginagawa niya. Okay? So dito sa panahon ng Panginoong Hesus, Panginoong Yeshua, siya yung pinadala ng Ama upang mag-represent sa Kanya. Binigyan ng authority, sabi nga, malinaw naman mula sa labi ng Panginoong Hesus, Matthew chapter 28, verse 18, binigyan siya ngayon ng authority ng Ama. No? Lahat ng authority ay binigay sa Kanya. Magbigay sa buhay. langit, sa lupa. Sa langit, sa lupa. Ibig sabihin, kung binigyan ka lang ng authority, hindi sa iyo yung authority na yun. Yes, tama. Klaro ito yung sinasabi. Care personal authorization. Kung walang authority ng Ama, hindi siya makapagpagaling, hindi siya makapagbuhay ng patay, hindi siya magkakaroon ng maraming miracles, kung hindi siya binigyan ng authority. Without the authority of the one who give that authority, walang hindi mangyayari ang gusto mo. Amen? Sana yan ang dapat maintindihan, ang mga bagay na yan. Kasi kung si Christ ay walang nagbigay ng authority, hindi na niya sasabihin, the all authority of heaven and earth has been given. Yeah. Hindi na niya sasabihin yan. Oo. Kasi ikaw ang authority. Oo. No? God is by creative rights, siya talaga ang may authority sa lahat ng bagay. No? Yun ang kahulugan ng salitang Elohim, partner. Oh. At bakit sinabi niya yung partner? Para paunawa sa tao na mayroong nagbigay sa kanya ng authority. Marami sa preaching niya, hindi lang almost, kundi lahat sa preaching niya ay sinabi niya, hindi niya sinasabi ang bawat bagay na sinasabi niya o ginagawa niya, mga bagay na ginagawa niya, kung hindi binigay sa kanya ng Ama. Ibig sa authority yun, yung binibigay na yun. Yung salitang sinasabi niya, sabi niya, itong salitang sinasabi ko sa inyo, hindi ito galing sa akin. Oo. Galing ito sa Ama. Na nagsugo sa kanya. Nagsugo sa akin. Oo. No? Kasi inisip kasi ng mga tao the time, partner, na isip nila, parang yung si Jesus Christ ay parang mataas na yung authority kaysa sa Diyos namin nakilala. Kaya sabi niya sa mga kanyang mga kausap, no, huwag niyo isipin na gano'n kasi mahigit na dakila pa rin talaga sa ang Ama kaysa sa akin. Kaya yan sinabi niya sa aklat ng Juan. Kaya this case represent authorization. It means to be given authority to act in the name of and behalf whoever give you authority. Kumbaga, dala-dala mo yung authority na yun. Ngayon, kaya tinatawag tayong Christian. It is the authority of Christ. Binigay sa atin na tawagin tayong Christian. Yes. Amen? So, kaya yung authorization na yun, parang yan power of attorney sa ating Oo. Kapag mayroon kang power of attorney, talagang mayroon kang karapatan na i-transact, no? In behalf, ikaw pa nga, naalala ko noon mayroong binibintang lupa doon sa Manila. Binigyan ako ng power of attorney. Binigay sa akin yung lahat, titulo, mga lahat. Tapos binigyan ako ng power of attorney para ako ang mag-represent, ako magbibinta ng lupa na yon. So lahat, ako na rin ang pipirma kasi pupunta siya ng Amerika. Kaya lang, sa panahon yun, hindi ko rin naman yun naibinta. Pero ang knowledge, kapag mayroon binigyan tayo ng authorization, mayroon tayong karapatan, binigyan tayo ng karapatan na gawin ng isang bagay ayon sa legal na ibinigay sa atin ng kapamahalaanan. So yun, kaya si Christ, napapansin ko, kapag hindi natin unawain yung binigyan ako ng nagmumula sa akin yung salita na ito, mas greater yung Ama sa akin. Akala kasi ng iba, si Christ na talaga, siya na rin yung Ama.
Bakit mo pa sasabihin mayroon kang ama kung talagang ikaw na Solid naman yun. ikaw rin naman yun? Oo. No? Di masisira ang kasulatan noon. Masisira ang kasulatan. At galing sa langit, ang isip nila galing sa langit, ibig sabihin si Christ nandoon na sa langit. Sa Gregong kaisipan, ganun talaga yun. Kasi naniniwala sila na ang mga Diyos ay nagiging tao. Pero sa Hebrew mind, hindi tanggap yun. Halimbawa, ang mga propeta, masasabi ba nating mga propeta na sila ay galing sa langit? No? Hindi sila galing sa langit. Sila ay dahil dumating ang kaharian ng langit sa lupa, so binigyan ka ng otoridad to represent the kingdom of heaven on earth. Kaya ang earth ay nasa lupa na talaga. Kaya galing ka sa langit, gagamitin mong sinugo ako. So yun siguro. So pag-usapan natin yun, partner, siguro sa ibang pagkakataon. Amen. So, pang-anim, partner, keys represent power. Yun. So, whoever gives you keys, gives you power. At the same time. Parang authority din ito. No? Pag binigyan ka ng susi, may kapangyarihan ka. Anong gusto mong gawin dyan? Pag binigyan ka ng susi niyan, mayroon siyang binigay sa iyo na authority din. For example, may kapangyarihan ka, ibahin yung pisto dyan, pero bago mo magawa yon, mayroong authority pa rin. O gives you keys, whoever gives you the keys, okay, gives you power at the same time. This is similar control, no? Similar to control. Okay, and then you have control, power over what you possess the keys for. If you know how to use the keys, ito po yung the best. Dapat alam mo na gamitin ang susi na yan. Okay? Whatever you unlock is at your disposal. Yan. The key to your house gives you the power to come and go and allow and disallow others to enter. Ito po kasing keys, partner. It is not, hindi naman lagi itong literally na susi. Pwede kasing authority ito. For example, pag sabi kung huwag kang pumasok, hindi ka pwedeng pumasok. Sa kaharian, partner, pag sinabi ng hari, huwag mong papasukin yan, hindi pa papasukin ng kanyang mga gwardya, ng kanyang mga sundalo. Pero pag sinabi niya, papasukin mo, papasukin yan. Okay? Naalala ko pa nga, kahit queen, hindi pwede na basta-bastang pumunta sa hari, maliban kung pumayag ang hari. Kapag ang hari ay nakaupo sa kanyang trono, okay, maliban na lamang kung nandun ang hari sa kanyang parto. So dito makita mo, kahit po si Queen Esther, no, bago siya papasok doon sa, kailangan muna niyang dumaan sa mga gwardya, sa mga Tapos sasabihin ng gwardya sa hari, kung pwede bang papasukin si Queen Esther. Pag sabihin ng hari, papasok si Queen Esther, sige magsalita ka. Tapos kung hindi man gusto ng hari ang sinabi nung Queen Esther, lilalatag niya yung espada, magdidesisyon ang panghari kung papatayin o bubuhay. Yun yung nangyari during that time of Mordecai. So dito makita natin na hindi po ito madalas na literal na keys. Kasi ang literal na keys, makita natin, mayroon talaga tayong pangbukas. Minsan, figurative lang. Figurative. Minsan figurative lang. Minsan sabihin mo, wag ka pumasok, hindi ka pwedeng pumasok. Diba? Sa ating po mga partners sa spiritual world, you don't need to have the physical key. Ang kailangan mo lamang ay authority. Authority, di ba? Pag sinabi mo sa level, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Yeshua, lalayas siya. Kung alam ng devil na mayroon kang authority. Pero kapag wala kang authority, maaaring kalhungin ka katulad ng mga anak na Iskiba doon sa Book of Acts. Ang dami kong nakilalang mga pastor na kinatatakutan ng demonyo talaga. Marami ako nakilala na mga ganon. Na malayo pa ang mga masamang espiritu nagsisigawan na. Ayaw namin ng pastor na yan. Marami akong kilala dyan na mga ganyan. So, makikita natin na na-recognize ng mga demons ang power, ang authority ng isang individual. Kapag makikita talaga sa kanya na siya ay citizens ng kaharian ng Diyos. Siya ay membro ng kabinete nung eklesiya, yung eklesiya na sinasabi
Kasi tumutukoy yun sa tao, sa isang Kristiyano, sa isang believer na binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Yeah. Kaya nagkaroon siya ng authority. Ito ay mga principles, no? Tandaan natin na yung kingdom na yung keys of the kingdom ay hindi po yan literal, no? Ito ay tumutukoy sa mga spiritual, no? Ang pinag-usapan natin dito, spiritual. Kaya hindi yung totoong kwento na hanahawak-hawak ni Pedro yung susi. Oo. Merong ganung mga kwento na maliliit pa tayo eh. Hindi yung literal, no? Para makapasok ka, bubuksan ni Peter. No? Ito ay, ang Biblia po ay ini-interpret sa pamagitan. Kaya nagkakaroon ng maraming interpretation dahil masyadong metaphysical ang interpretation. Kaya ang interpretation po lagi ay metaphorical or figurative. Kaya nga hindi maintindihan ang parable of the sower ng mga tao. Kaya nung dinala nila si Christ sa isang lihim na, bakit nagsalita ka sa mga parables? No? Kasi yon ay figurative na ang Diyos ay ipinapaliwanag, ipinapaunawa ang mga bagay na patungkol sa bagay sa langit sa pamagitan po ng mga parables. Kaya huwag tayong mag-interpret ng Bible sa isang Grigong kaisipan, no? Kasi ang Grigo talaga, ang Diyos, ang mga Diyos naging tao eh, no? So, pagpalain po tayo ng Panginoon at kung kayo po ay mayroong katanungan, no, maaari kayong ano sa amin doon sa baba, mag-comment po kayo. At tandaan po natin, ang pag-aaral po natin ay para po sa tayo po ay lumago at magkaroon po tayo ng knowledge para tayo ay mananatiling mananagumpay ng mga anak ng Diyos. Ito partner, no, naisip ko lang, no. For example, mas madalas sigurong bigyan natin halimbawa ang sa gobyerno. For example, yung presidente may mga cabinet members. Like for example, DPWH, secretary, no? Pumunta ng Samar, alam natin yung problema sa Samar, yung kalsada. Nung pumunta siya, inasikaso siya ng mga panggobyernuhan din ng Samar. Inasikaso siya at kinikilala siya bilang isa sa kabinete o galing sa presidente. Okay? Iba yung pagtanggap sa kanya ng time na mayroon siyang authority. Pero nung mawala na siya, sa kasadali mawala na siya sa posisyon as secretary ng DPWH at mayroon ng iba na pong nilagay, darating man siya muli sa Samar, hindi na ganun klase pagtanggap. Bakit? Wala na sa kanya yung authority. Yun. Because authority, it means leadership. Leadership din may tuturing yan. So makita natin no, na ang authority na yun yung po yung makita natin na para po ito isang anointing. O mantle na binigay ng Diyos sa atin. Kaya minsan, sa isang pagkakataon ay nandun ka, may authority ka. Kailangan dito na yung mga tao na nandun sa authority dati na wala naman sa authority, kailangan mabalik mo sa authority upang kilalanin ka naman ng mga taong ito. Ganun po yung pangyayari ngayon. Kaya yung po yung authority, ito po yung nagdadala sa'yo bakit kinikilala ka ng mga tao. Maging sa mga demonyo pagdating sa spiritual partner. Malayo pa. Kilalanin ka ng mga demonyo dahil sa authority mo. Alam ng demonyo kung ikaw matingkad pa o malabo na. Yes. Kaya dito, kung malabo na, hindi ka pakikinggan ng demonyo. Kung nakikita ng demonyo, nagliliwanag ka pa rin. Doon matatakot ang kapag makita yung ano talaga, yung imahe ni Kristo. Kasi siya yung yung authority ng king. Yung makita yung power and authority of the king sa iyo, talagang katatakutan ka ng mga demonyo. Amen. Kapag hindi ka katatakutan, isa kang pastor, sabihin ko sa iyo, manalangin ka na. Magtanong ka na sa sarili mo. Kung ikaw natatakot sa mga baga, kapag mayroong napusis ng demons, mayroong nangyari dyan sa barangay namin, pastor, no? Dinala sa isang kapilya, sa isang simbahan. Dinala yung na-demonize. Pinagduduraan yung mga tao doon. Tapos may Kristiyano doon lumapit. Sabi niya, sino ka? Isa ka rin. Nakaya yung ganun, di ba? Kristiyano ko, tapos pagsabihan ka ng ganun ng demonyo. Tapos inuwi na sa bahay. Nabalitaan ko, naawa ako kasi mag-isang buwan na. Sabi ko sa misis ko, puntahan natin, magbihis kami, pumunta kami doon.
Nandun lang ako tumayo sa may sa may pintuan. Umalis po yung demonyo. Ganun-gaan pa nga nakita kong nagano talaga. Kaya kahit presensya mo lang, presensya na rin ng kingdom yun Nandoon ang authority. So alis talaga. So kaya kapag isa kang pastor na natatakot ka sa mga demonized, o isa kang Kristiyano, hindi lang pastor, pati Kristiyano. Kailangan talaga makita yung ebidensya na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Amen. So, pang-pito partner, last po doon sa principle, pag-pito sa principle na ating binabanggit, keys represent freedom. Freedom. So, keys represent freedom. Yeah. So, partner, gusto ko ikaw na muna magpaliwanag dito para mas may elaborate natin itong maayos. Paano mo ito ipapaliwanag? So, keys represent freedom. Kaya sabi ni Christ, kapag if the Son set you free, you will be free indeed. Kapag pinalaya kayo ng anak, malaya na nga kayo. So dito tayo sa kasalanan. So, tulad ng sinabi namin kanina, nung nauna, na ang case ay knowledge. So si Christ, kapag magkaroon tayo ng kaalaman kung paano tayo patatawarin ng ating mga kasalanan. Kasi ang purpose talaga kung bakit ipinapangaral ang mabuting balita, repentance and salvation, sabi nga ng repentance and salvation will be preached in His name. Kaya kapag tayo nangangaral ng kaligtasan, ipinapangaral natin si Christ. At alam niyo ba, na kapag ipinapangaral natin si Christ, paano tayo mapapatawad? Kapag may tatanggapin po natin yung kamatayan, ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung kanyang death, burial, and resurrection. Kasi nandoon So yun ang knowledge na yun, kapag maintindihan natin yun, doon nagkakaroon tayo ng freedom sa kasalanan. Bakit? Kasi sa kamatayan ni Christ, ang dugo niya ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Yun po ang knowledge po doon. Yun po ang kaalaman. Kailangan nating alam kung gaano kahalaga ang dugo ni Kristo upang lumaya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi yun ang bayad Kapag binayaran ng dugo ni Kristo ang ating kasalanan, ibig sabihin, partner, wala na tayong kasalanan. Amen. Di ba? Ang iba kasi, kahit binayaran ng dugo, nandyan ka pa rin, nagkakasala ka pa rin. Wala na. Pinalaya ka na nga Yun ang kahulugan ng kalayaan. Lumaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya huwag ka nang mamumuhay pa sa luma mong buhay. Kasi napatawad ka na ayon sa iyong pananampalataya. Kapag sumampalataya ka sa salita ng Diyos na ikaw pinatawad, kaya nga ang pangaral, repent and be baptized. Magsisi kayo at kayo ay magpabautismo. No? Kaya nga yung mga nagsisi talaga, marami pa ngayong partner na babasa ko sa internet, sa Facebook, na hindi na kailangan ng baptism. Napakalaking yan. Isa po sa pinakamahalagang ingredients sa kaligtasan, ang baptism. Kasi si Christ nga, nagpabautismo nga Sabi naman ng iba, bakit yung tao nakasama ni Christ doon sa cross, nang sabi ni Christ, today you will be with me in paradise. Hindi na yun dumaan ng baptism. Ngayon ang tanong dyan, ang tao ba na yun, Israelites or Gentiles? Hindi lang yun yung tanong, partner Kasi sinabi doon, paradise naman sinabi. Kaya nga. Hindi naman heaven Paradise. O kaya lang, itinatranslate na lang heaven yan, pero malinaw naman Paradise. Paradise ang sinabi. You will go with me in paradise. Hindi sinabing, dapat sinabi ng Jesus, you will go with me in heaven. Ay, nako, partner. Bibigyan ko lang ng kunting history na yung tao na yun, Israelites yun. At sabi ng Lucas sa mga aklat, nung lahat ng Israel ay nabautismo na, nabautismo pala hindi natin alam, nag-backslide siya Pero at least, yung kasulatan na nagsasabi, lahat ng Israel ay nabaptize. Kung ang na yun ay Israel, nabaptize na yun. So, mayroon ng pagkakataon siguro na dahil sa kahirapan o kung kasi magnanakaw siya Baka nakagawa siya ng kasalanan, kaya yun, nahatulan siya. Pero siya ay, kung isa siyang Israelite, nakabaptize po yun sa panahon ni John the Baptist o kaya sa panahon ng mga apostol ni na Christ.
Kasi lahat sila talaga kaya ganun kahalaga, hindi pwedeng mawala sa pagsisisi ang baptism. No, kaya panahon na sa history nga si Constantine nung tinanggap niya si Christ, nagpabautismo. Ang kaya lang ang baptism yata na kasi may sakit na siya Hindi na siya pwedeng dadalhin sa tubig. Kaya siya na lang ang ginamit na lang sa kanya yung radjityo. Sprinkling na lang. Ewan ko, bahala ng Diyos doon kung ano ang Tunay na nangyari. tunay na nangyari. Pero ang baptism po, ang kahulugan ng baptism, tisyuba sa sa Hebrew is immersion talaga. Kailangan tayong tumalikod sa ating mga kasalanan at bilang tanda na totoo ka talaga, ang konsensya mo talaga na talaga ikaw yung nagsisi. Kaya tinawag mo sabi ni Pedro, good conscience, dahil ito ay mayroong mahalagang kahulugan ng ang baptism po. Kaya kapag tayo ay magsisi, balik tayo doon sa ating pinag-aralan, ipinapakita po natin ito, nagsisi na ako, kaya ako nagpabautismo. Sa pangalan ni Kristo, no? Bukod ng partner, gusto ko lang linawin para ito kasing bagay nito, teaching na ito na yung today you will go with me in the paradise. Inisip kasi ng marami na heaven ito. Heaven. Ito. Ngayon tanongin kita ng literal, yung paradise ba ay pareha sa heaven? Iba ang heaven, iba ang paradise. Ngayon dito sa ating literal na mundo, saan ang matuturing ng paraiso? Ang maituring nating paraiso ngayon, like mga tourist spot, Boracay, parang paraiso yan. Di ba? Yung mga lugar. Magagandang lugar. Paraiso yun. Amen? Pero hindi yun langit. Hindi langit. Bahagi lang. Bahagi yun. Bahagi lang. Ngayon, sabi doon, today, I will be with, you will be with me in paradise. Pero kiniklaim na marami, halangit yun. Nakuha mo po ba yung aking Yes, partner. point partner? Kasi ano ito parang itong kwento ni Mary Magdalene na sinasabi niyang mga tagapagturo ng ating pinanggalingan, sikta, na si Mary Magdalene daw ay isang patutot. Pero kung basahin mo Biblia, ay hindi po siya patutot. Siya po yung babae na inalisan ng 7 espiritu. Okay? Tinanggal ang 7 espiritu. Siya po yung... So, dito makita natin, hindi siya patutot. At dahil yung patutot na binabato doon sa Book of John ay wala pong pangalan. Ayan. Kaya sinabi nila, Mary Magdalene, di ba? Kaya may kanta pa nga yan Magdalena. Magdalena di ba? Kaya ganito yung naisip ko. Naisip ko na yung paraiso, hindi pa yung langit. Hindi. Di ba ba? Kasi parang sa apo yan May Hades, may Sheol, mayroong lake of fire. Okay, mayroong pag-hell, mayroong Hades, hell, lake of fire. Mayroong mga division. May mga division. Parang ganito lang yan Halimbawa, Pilipinas, mayroong isang lugar na maganda, Boracay. Yun ang paradise ng Pilipinas. Parang pinapa-paradise niya. Pero sa atin, hindi yung paradise. Kasi alam natin kung anong mga nandun. Kaya nga, sa kanila lang yun. Sa nila. Amen? Kaya mga kapatid, sa aming po mga taga-subaybay, marami pong salamat sa inyo lahat. Huwag niyo po kaming kalimutan na ipanalangin po ninyo, isama niyo sa inyong mga panalangin, sapagkat kailangan po namin yung panalangin para sa aming pong gawain na ito na magpatuloy. At suportahan din po ninyo kami sa pamagitan ng pag-like at saka higit sa lahat, pagsishare talaga. Oo. Ito gusto po namin ma-share sana sa marami pong nation ito, pero kailangan namin i-boost. Okay, pero sa pag-boost po yan, alam naman natin na may bayad po yun. Pero kami po nanalangin na nawa isang araw mai-boost po namin ang mga videos na ito at mayroon po tayong maibabayan. At panalangin lamang po ang aming hiling sa inyo. Marami pong salamat at God bless.